Hi everyone, good afternoon and welcome to our Sundays live broadcast. And una po, buwabati po ako sa inyo lahat ng magandang araw po sa bawat isa. And kamusta po? Kamusta naman ang bawat isa? And kamusta po sa mga buhay-buhay natin? And I'm sure po, lahat po tayo, ang nakikita pa rin natin yung pagpapala at saka yung blessings, yung kabutihan ng Panginoon sa mga pangyayari sa ating buhay, sa ating mga paligid. And ngayon po, I want to bring up an interesting topic, including dito sa mga current events natin ngayon. Well, unfortunately, medyo hindi maganda yung mga nagiging news sa atin, like kasi po dumaan po yung almost a week na puro po bagyo, puro baha, and marami po naapektuhan. So kami po ay nananalangin kasama ninyo dun sa mga naapektuhan, sa mga nasalanta, and we pray that the hands of God will be seen in your lives. And alam po natin, alam nyo na palagi po, pagka meron nawawala or merong nawawala sa atin or may naaalis sa atin, take note that the Lord changes it and He changes it for the better. Kailangan lang pong paniwalaan natin yan, kailangan pong makita natin yan, believe and you will see. And dahil nga po dyan sa isa sa mga related na yan sa baha, unfortunately, meron pong isang vlogger na ginamit niya yung situation para po mag-promote ng business, like promote how good what are the benefits of owning a condo. Pero yun nga lang po, medyo naging hindi maganda yung timing niya. So ang naging problema ngayon, marami po siyang bashers, marami pong tumuligsa sa kanya, but because that is how the social media works right now, which is nakakalungkot po. And kaya po andito ang inyong Kuya Chris. Sana po wag kayong magsawa na samahan ako, because I would like at least, and I'm praying that each one of us, hindi lang po ako kundi ang bawat isa po sa atin, that we flood we flood the social media with positivity and especially with blessings and good news coming from the Lord. So yun po, nangyari, pati yung mga ibang followers niya, he was canceled. And then, so ganun po, nangyayari na naman po nowadays yung mga cancel cultures dahil dyan. And then right now po sa Pilipinas, mayroon na namang masyado na naman pong maraming political, balitang political, and hating-hati na naman po ang ating bansa. And alam niyo yon, yung mga recent na hindi ko na po babanggitin, na pati yung mga boxing na yan. Si Manny Pacquiao lang po ang ating pambansang kamao. Pero ngayon po, yung boxing na yan, ginawa na rin na naman nating issue, ginawa na naman natin trending, and everybody post. Ang nakakalungkot po kasi marami na naman cancel culture. So ang take note po, ang ating topic, ang gusto ko i-bring out sa inyo ngayon is yung cancel culture. Nakakalungkot talaga pong nababagabag ako kasi po ang ating social media ngayon ay nagiging masyado ng channel of alam niyo yon, masyado na tayong nagpapadala sa ating mga emosyon. Social media is there for us to enjoy. We should enjoy it. Huwag natin stressin po yung sarili natin. Huwag na po tayong sumakay kung alam natin negative at alam natin nakakainis. Huwag na po tayong sumakay. And nakikiusap po ang inyong Kuya Chris na kung pwede po, huwag na po tayo mag-repost. Huwag na po natin i-repost kasi that's the only way to stop it, is to stop reposting it or to stop na pag-usapan. Alam niyo po, di ba mas masarap kung pag-usapan yung mga mabubuti, yung mga magaganda kaysa po sa mga hindi magaganda? Kaya po, eto po tayo muli this afternoon para po pag-usapan yung mga magaganda. Amen? Actually, ginamit ko po yung word na cancel culture kasi po yun po yung madalas na mangyari sa atin. Unfortunately, mas mabili yun. I mean, when I say mas mabili, mas marami pong nakikiride on doon. And ang social media naging masyado na nating platform, masyado na po tayong nai-stress. Kasi tignan nyo, for example, nung boxing ni Manny Pacquiao, draw yung naging result, everybody has become a boxing analyst na.
Pagka may problemang political, everybody's a political analyst. Mga kapatid, tandaan po natin, kahit sino pong celebrity or kahit sino po na kilalang tao or politician ang pag-usapan natin sa social media, ipaglalaban natin, makikipagbangayan tayo, but take note, those people doesn't know us personally. Hindi nila po tayo kilala. And we ended up in cancel culture. And we ended up converting our friends to be our enemies instead. So kumbaga, dati magkakaibigan, ngayon nagkakaalitan, dati magkakaibigan, ngayon hindi nagpapansinan just because of something na pinanindigan nila yung mga kanya-kanya nilang stand, which is hindi naman po beneficial sa kanila. A friend is a friend. A family is a family. Minsan nga po, magkakamag-anak pa o magkapamilya ang nagtatalo-talo just because of politics or whatever na nandyan available sa social media. But now, going back mga kapatid, dun po sa cancel culture. Alam niyo po ba na ang mga tao, tayo po kasi na human beings, tayong human beings kasi nga po, we are on a corrupted world and a corrupted nature because of our the fall. Ang nangyari po, tayo po ay talagang mas madali pong mag-nature yung galit, yung hatred, kesa po sa pag-ibig at pagmamahal. But the good news is, the Lord knows about that. Alam po ni Lord na talagang ganun po yung nature natin. Ganun po yung talagang reactions natin, ganun po yung emotions natin. But the Lord never ceases. And yun nga po, ang Panginoon, habang tinitingnan tayo, imbis na nagagalit siya, lalo siyang naaawa, lalo siya nag-iisip na itong anak ko, kung alam niya lang kung ano yung tama, magiging mas masaya siya, magiging mas okay siya. Mga kapatid, dito po sa mundo, you can be canceled culture. Pwede kang ma-cancel ng kaibigan mo, pwede kang ma-reject, pwede kang ma-block, pwede kang alisin, or pwede ka talagang maging ituring na kaaway ng iyong kaibigan. Dahil sa mga simpleng bagay, take note. But, mga kapatid, I would like only to start on that, but on telling you the good news. The good news is, our Lord Jesus Christ, who has all the right to cancel culture, all the right na magalit sa atin, all the right na para tablahin tayo, talikuran tayo, did not and will never do that. Amen? The good news is, if you look at the Bible, God did not cancel Adam and Eve because they fall. Instead, God has given them salvation. On Genesis 3:15, God the Father Himself declares and prophesied Jesus Christ and our salvation sa kabila ng pagkakamali ni Adam and Eve. Imbis na kaparusahan, salvation ang kanyang dineclare. And imbis na yung ginawa nilang dahon, pinalitan niya yon at pinalitan niya ng comfortable na wool clothing. Yung pong balat ng hayop, most probably balat ng tupa, because that represents the Lord Jesus Christ clothing us in our shameful act, in our shameful self. So that's one. And then maraming stories pa. God did not cancel Samson sa lahat ng kanyang mga failures. Take note, ang failure ni Samson, hindi not once, not twice, not thrice, but so many. But God did not cancel Samson because God loved Samson. God did not cancel David. Up to now, sa kabila ng pagkakamali ni David still is the greatest king of Israel. The greatest man king of Israel. Of course, we have the greatest king, which is Jesus Christ. But sa tao po, David is still considered the greatest king of Israel. And Abraham, sa kanyang mga pagkakamali, still he is considered a friend of God. Jonah, sa kanyang pagtakbo at pagsuway sa Panginoon, still he was saved by God and redirected by God, used by God for His purpose. Sino pa? Ang dami. Lahat po. Jacob and Esau, Jacob, manlilinlang. God did not cancel them. And coming to the Lord Jesus Christ, God, instead of canceling the woman at the well
the Samaritan woman at the well na siyang pinagchichismisan at iniiwasan ng lahat kaya tanghali din siya na iigib kasi nga ayaw niyang makita yung mga tao na tinutuligsa siya. Jesus Christ went for her intentionally. Jesus Christ did not cancel the adulteress. Instead, he said, "Neither do I condemn you." Jesus Christ never canceled Matthew. Instead, he has picked Matthew as one of his apostles, one of his 12 disciples. Matthew was canceled culture by the people. Galit sa kanya lahat kasi tax collector siya. Noong araw, pag tax collector ka, trader ka, marumi ka, everybody, name it, you'll have it. Yung mga masasamang pangalan, yun ang itatawag nila sa'yo. Those fishermen that he has taken as his disciples, they are all, mga mangmang, walang pinag-aralan, andun, nangingisda. But Jesus never canceled people. Jesus never canceled people. You remember, kahit yung bulag, sino nagkasala? Siya ba o yung mga magulang niya? Jesus knows na may pagkakasala yun. May pagkakasala doon, but he never canceled. Instead, he has given eyesight. Yung bleeding woman, nung araw, pagka-bleeding ka, you are cursed. Bleeding ka, so it means bleeding ka, hindi ka magkakaanak, pati yung sinapupunan mo, cursed. It's all cursed. Jesus did not cancel that. Instead, tinawag niya yung babae na yon, daughter, your faith has made you well. Mga kapatid, the good news that I would like to say and to tell each and every one of us right now is, mga kapatid, now kung naririnig mo to, if you're hearing this, this is the time to know that Jesus Christ is a loving God. Jesus Christ is a faithful God, that He will never turn His back on you. So now, let us stop turning our back to Him and then embrace Him back. Hindi kanya pinasasama sa kanya para disiplinahin ka. Hindi kanya pinasasama sa kanya para pahirapan ka. And marami po kasi, kaya iwas na iwas sa church, kaya iwas na iwas sa mga ganitong broadcast kasi akala nila ang ituturo sa kanya sasabihin, ikaw, masama ka, makasalanan ka, magbago ka. Mga kapatid, kaya po hindi namin sinasabi dito yun sa full grace, yung magbago ka kasi wala po sa aming mga pastor ang karapatan or kapangyarihan para baguhin ka. Ang nasa amin lang po, ang ibinigay lang po sa amin, yung kagaya nung sinabi ng ating Panginoon sa Mateo na sabi niya, go and preach the good news to the four corners of the world. Tell them the good news. Tell them what I teach you. Kaya mga kapatid, even Judas Iscariot was not canceled by Jesus Christ. In fact, he is chosen by the Lord Jesus Christ to be one of the 12 disciples of Him. Jesus Christ never canceled Judas. Judas canceled Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay kinakancel, huwag ka mag-alala. Alam mo na. But besides the point, Jesus Christ will never cancel you because He loves you and values you so much. Kahit ano pang paniniwala yung pinili mo, kahit ano pang political affiliations, kahit ano pang affiliations mo, kahit ano pa yung gusto mo, the Lord Jesus Christ will never cancel you and always wants you back. Dahil ang sabi niya, sino mang lumapit sa akin ay hindi ko itataboy. And kung naririnig mo to, inilalapit ka ng Ama sa ating Panginoong Jesus dahil nasusulat din na ang lahat ng kay Jesus ay ibinigay ng Ama para sa Kanya. Kapatid, kung naririnig mo to, naunawaan mo to, nararamdaman mo, at sumasampalataya ka na, that is the Father appointing you at this time. Mga kapatid, hindi ito aksidente, pero ang Diyos ay lumalapit sa iyo. The social media, the world is full of cancellation, full of hate, full of bashing. But the Lord Jesus Christ is the only person who is entitled for all of that, but He chose not to do it, but instead, He chose to love us, to be faithfully with us, and to continually
continuously offer His love, His salvation, the gift of life, the gift of everlasting life. And hindi lang yon, pag ikaw sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, ang langit hindi mo mararamdaman kapag ka namatay ka pa lang. Mararamdaman mo yung langit magmula sa buhay mo rito sa lupa dahil makikita mo ang glory ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang heaven ay heaven because of the presence of God. Hell is hell because that is the eternal separation of God. But mga kapatid, when you have the Lord Jesus Christ in your life, you accepted yung mayamang biyaya ng kanyang pag-ibig, pagmamahal, ng kanyang ultimate sacrifice and the finished work at the cross, you will start feeling heaven on earth. Kahit may pagsubok, kahit binabagyo ka na, kahit pinagkakaisahan ka na, kahit patalikuran ka ng lahat dito sa mundo, pag alam mo na ang Panginoong Jesus ay kasama mo, you will still feel heaven. Believe and you will see. Mga kapatid, the Lord Jesus Christ is inviting you. He invites us. Mga kapatid, ang imbitasyon ay hindi sa pilitan, pero ang imbitasyon ay honor. It is an honor pag in-invite tayo. The Lord is inviting us sa kanyang piging, sa kanyang malaking piging at pagdiriwang dahil mahal na mahal ka niya. And every time, if you believe, all the angels in heaven, nagpa-party sila because of you. Dahil ang Diyos mahal na mahal ka. Mahal na mahal na mahal ka. E yan lang po ang gusto namin laging dalhin sa inyo, iparinig sa inyo. Ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos ay laging nasa sa atin lahat. Purihin ang Panginoon. And again, let me pray for you, Lord. Hallelujah. Purihin po ang inyong makapangyarihang pangalan. Maraming po salamat dahil dito po sa mundo marami pong pagsubok, maraming indifferences, maraming hindi pagkakasundo-sundo, marami sa aming hindi nagkakasundo. Pero Panginoon, salamat ng marami kasi kahit po kami ay hindi kasundo-sundo, hindi kamahal-mahal, still you choose to be with us and you are always there. And salamat because you never, instead of canceling us, you have embraced us. And sa lahat ng aming pagkakamali, you stand and stay with us stronger, embracing us, and still hoping na malaman namin yung pag-ibig at pagmamahal mo. Salamat, Lord, dahil kailanman hindi nyo kami binitawan. I speak blessing upon blessing, grace upon grace. Sa lahat na nakikinig nito, may mga pinagdadaanan, may mga karamdaman. In the name of Jesus Christ, I speak the miracle na hindi nyo pa nakikita sa buhay nyo. You will see and receive a miracle that has never been expected in your life because of Jesus Christ. Believe and you will see. And the Lord be with you. His grace be upon you. His salvation, His love be upon you, and may His faith be upon you that you start following Him. Purihin ang Panginoon sa lahat. Thank you, Father, for hearing this in the name of Jesus Christ. Everybody says, Amen, Amen, and Amen. Again, mga kapatid, this is your Kuya Chris or your Pastor Chris na nagpapaalala po muli sa atin lahat, pag ikaw ay kay Kristo na, ikaw ay pinaburan at pinagpala na. Sa wikang Grego, ikaw ay tinatawag na karito. You are blessed and highly favored by the Most High God. Hallelujah! Praise God! Again, till next time, bye-bye! Love you all!